Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 161, pagkahabag. Nang marinig ng mga tao ang ingay ng pagbagsak ng bato sa panahon ng auction, lahat sila ay tumingin sa direksyon ni Lin Fang. Ang mga tao ay natulala. Ang lugar na iyon ay nakalaan para sa mga kilalang bisita, paanong may manggulo sa lugar na iyon. Marami ring mga tao na sumama kay Lin Fang at hindi nila maiwasang mamangha nang makita nila ni Lin Fang na dinurog ang stone sitting table. Nagdulot ng gulo si Lin Fang sa prisoner arena at ngayon ay nagdudulot na naman ng gulo. Nagulat din ang magandang babae. Ilang sandali ang nakalipas, itinago niya ang kanyang mga luha sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mukha at nang ibaba niya ang kanyang mga kamay, nakita niyang ang mesa at upuan ay nabawasan sa maliliit na piraso. Hindi na niya alam kung ano ang iisipin. Nakapagtataka, may isang tao na nagpoprotekta sa kanyang pinagtatrabahuan at hindi ito ang manager. Nagulat din ang manager nang makitang galit na galit si Lin Fang kaya ginawa niyang guho ang mga kasangkapan. Dahil hindi na niya muling pinansin si Lin Fang, nagalit si Lin Fang at medyo natakot ang manager. Nakatitig siya kay Lin Fang. Mukha siyang malamig pero nakabantay. Ngunit binaliwala ni Lin Fang ang kanyang ekspresyon sa mukha at malamig na sinabi. Dinala ko ang aking Demonic Fire Lion upang ibenta ito dito sa iyong auction market na ginagawa akong isang kilalang bisita dito. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong mga natatanging bisita, sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa kanila at pagpapahiya sa kanila? Kinabahan ng mga tao sa karamihan. Ang Demonic Fire Lion ay talagang kaakit-akit. Ngunit napaka-curious nila kay Lin Fang. Ang isang taong nagdala ng Demonic Fire Lion ay kailangang maging isang kilalang bisita ng pinakamataas na antas, ngunit bakit siya ay hindi pinapansin ng manager? Isa ako sa mga kilalang bisita mo, katulad niya, pero simula nang makarating ako dito hindi pa rin siya tumitigil sa pananakit sa akin. Hindi ako lumabas ng paraan para masaktan siya. Halatang wala kang ideya kung paano tratuhin ang mga kliyente mo, binabaliwala mo ako para pasayahin siya at gusto mong ibigay sa kanya ang waitress na naghahain sa akin. Ni minsan hindi mo hiningi ang opinyon ko o inaalagaan tungkol sa pananakit sa akin. Siya ang nagkamali at gayunpaman ay nakipagkamay ka sa kanya na parang aso. Bilang isa sa mga tagapamahala sa merkado ng auction, sa pamamagitan ng pagkilos na may ganoong pagwawalang bahala sa akin, naniniwala ka bang hindi ko kayang ibenta ang aking Demonic Fire Lion kahit saan pa, sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing, dahil tinatrato mo ako ng buong pagwawalang bahala, gusto kong ibalik ang aking Demonic Fire Lion. Wala akong pakialam sa pagiging kilalang bisita dito. Dadalhin ko ang Demonic Fire Lion at lahat ng customer na sumunod sa akin sa isa pang auction. Nang marinig ng karamihan ng mga salitang ito, lahat sila ay napatingin sa magandang babae sa kanyang gilid. Gayon din ang marangal na binata na nakaupo sa likuran niya. Agad nilang naunawaan na ang binata ay bahagi ng Ming Clan. Ito ang dahilan kung bakit hindi naglakas loob ang manager na saktan siya. Gayunpaman, sa paggawa ng ganoong paraan, hindi niya iginagalang si Lin Fang na galit na galit. Pinapawalan niya, ng mukha si Lin Fang. Ang sinumang nasa posisyon ni Lin Fang ay magagalit din, ang hindi papansinin at mapahiya. Sa ganoong lawak ay nakakainis. Matigas ang ekspresyon ng mukha ng manager. Yung munting bastos. Hindi niya alam na si Lin Fang ang iginagalang na panauhin na nagbebenta ng Demonic Fire Lion. Hindi niya akalain na magiging agresibo si Lin Fang. Ang manager ay walang paraan upang bigyang katwiran ang kanyang pag-uugali kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang silweta sa lugar na nakalaan sa mga kilalang bisita. Ang matandang lalaki mula sa backstage ng auction ang naunang nakausap ni Lin Fang. Malinaw na pagkatapos marinig ang mga ingay mula sa backstage ay nagalit siya. Humingi ng tawad ngayon. Hindi mo alam kung paano tratuhin ang mga kagalang-galang na bisita. Sabi ng matanda habang parang galit na galit sa inasal ng manager. Humingi ng tawad. Sa tingin mo ba sapat na ang mga salita? Sabi ni Lin Fang sa malamig na tono. Nag-diffuse ng malamig na enerhiya ang katawan ng matanda at nag-transform siya bilang anino. Boom! Sinampal ng anino ng matanda ang manager na nagpagalit kay Lin Fang sa buong mukha. Ang kapangyarihang nakapaloob sa welga na ito ay nagpalipad sa kanyang katawan pabalik. Anong walang kwentang tao? Malamig na sabi ng matanda. Ang batang manager na iyon ay isang ganap na hindi katumbas ng kanyang oras. Kahit na mataas ang katayuan niya bilang manager, paano niya hindi pinansin ang sinumang nakaupo sa lugar na ito? Paano niya ganap na baliwalain ang isang customer at kakampi ang isa na nagdudulot ng gulo? Ang pagtrato kay Lin Fang ng ganoon sa harap ng lahat ay parang isang sampal sa mukha. Paanong hindi? Magagalit si Lin Fang. Wala bang may kakayahang gumamit ng kanilang utak? Gumapang ang manager sa lupa, tumayo at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Galit na galit ang itsura niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Fang na may pagpatay sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Hindi ka pa rin ba humihingi ng tawad? Malamig na sigaw ng matanda. Natigilan ang manager ngunit nang makita niya ang nakamamatay na ekspresyon ng matanda ay napailing siya. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, paumanhin. Akala mo noong una ay matalino kang unahin siya, ngunit ngayon alam mo na ikaw ay walang iba kundi isang tanga. Sabi ni Lin Fang nang marinig niyang hindi sinsero ang paghingi ng tawad ng manager. Pagkatapos ay, idinagdag niya, paalisan mo siya rito. Hindi mo ba siya narinig? Mawala ka, sabi ng matanda. Galit na galit ang manager na nagiinit ang pisngi. Tiningnan niya ng masama si Lin Fang. Agad naman siyang tumalikod at umalis. Kung paano siya tumingin, sa sandali ay isang malaking kaibahan kumpara sa isang sandali na nakalipas kapag siya ay tila napakamaharlika.
Nang makita ng matanda na aalis na ang manager, ngumiti siya kay Linfang na may panghihinayang na ekspresyon at sinabi, "Kontento ka na ba kung paano nalutas ang mga bagay-bagay?" Tumingin si Linfang sa matandang lalaki at itinuro ang magandang babae sa kanyang harapan at sinabi, "Maaalis nga niyon sa kanya dahil sa akin. Kung hihilingin kong ibigay mo siya sa akin, tatanggi ka ba? Maganda ang intensyon mo, syempre makukuha mo siya." Sabi ng matanda habang nakatingin sa magandang babae. Mapalad siyang nakilala si Linfang. Bukod pa rito, hindi problema sa auction market ang pagbibigay sa kanya kay Linfang dahil marami silang mga katulong na papalit sa kanya. Bahagyang tumango si Linfang na mukhang nasisiyahan. Pagkatapos ay sinabi niya, "Umaasa ako na ang bawat natatanging panauhin ay tretuhin ng pareho mula ngayon at hindi na maging mas degenerate na magdudulot ng kaguluhan." Tumiit ang mga estudyante ni Marangal na binata at tumingin siya kay Linfang sa napaka-agresibong paraan. Maraming beses na siyang pinahiya ni Linfang, tinawag siyang aso at degenerate. Nang marinig ng matanda si Linfang, naunawaan niya kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Agad niyang nilinggan ang binata at sinabi, "Iyang Master Meng, ito ang auction market at sana ay hindi mo kami balak sirain. Hindi namin tatanggapin muli ang ganoong kaguluhan mula sa iyo sa hinaharap. Ang ginagawa mo sa labas ay ang iyong negosyo, ngunit kapag nasa loob ng auction market, pinakamahusay kang kumilos." Ang binata ay tumingin kay Linfang sa isang partikular na masamang paraan at naisip na pagkatapos ng auction, magagawa niyang harapin si Linfang. Tiyak na papatayin niya si Linfang pagkatapos ng auction, hindi pa ito tapos. Kinuha ng matanda ang katahimikan bilang pag-unawa sa kanyang babala. "Salamat, Young Master Meng, sa pag-unawa." Walang pakialam na sabi ng matanda. Pagkatapos ay agad niyang idinagdag, "Sana ang lahat ay maging matalino upang igalang ang aming mga patakaran. Ngayon, sapat na ang nasabi ko, magpatuloy ang mga auction." Nang matapos siyang magsalita, sumulyap ang matanda kay Linfang sa huling pagkakataon at kumislap ang silhouette nito habang paalis. Tiningnan ni Linfang ang nawawalang silhouette habang masayang nakangiti sa kanyang puso. Nilinaw ng matanda ang mga bagay-bagay, kung gusto ng binata na lumaban kay Linfang sa labasang auction ay magagawa niya, ngunit hanggat nasa loob sila ay nasa ilalim siya ng proteksyon ng matanda. Pinagalitan ni Linfang ang Young Master ngunit dahil nasa loob pa rin sila ng auction, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang huminahon at hayaang maupo si Linfang ng mapayapa. Gayunpaman sa sandaling umalis si Linfang sa proteksyon ng matandang iyon, ang Young Master ay maghihiganti. "Salamat batihing Ginoo," sabi ng magandang babae habang nakatingin kay Linfang. Ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay tila walang katapusang pasasalamat. Malinaw niyang naunawaan na si Linfang ay nakadama ng habag para sa kanya kaya naman hiniling niya sa matanda na maging kanyang bagong amo. Naunawaan niya na alam ni Linfang na magiging miserable ang kanyang sitwasyon sa hinaharap. Iniligtas siya ni Linfang mula sa isang lubhang kalunos-lunos na kapalaran. "Ginawa ko lang ang dapat gawin ng sinumang mabuting tao, hindi na kailangang magpasalamat sa akin," sabi ni Linfang. Ngunit umiling ang magandang babae na nagpapakitang hindi siya sang-ayon sa kanya. Sa kanyang mga mata ay napakahiwaga ng binata na nakasuot ng silver mask. Mukha siyang bastos at mayabang pero sa ilalim ng maskaran niya ay marami siyang tinatagong emosyon. Mukhang napakalakas, naakit niya ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagbagsak sa mesang iyon na sadyang nakakuha ng atensyon ng matanda sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Walang katapusang pasasalamat ang magandang babae kay Linfang. Sa kabila ng lahat, pinrotektahan siya ni Linfang at ipinahiya ang marangal na binata dahil sa kanya. Pinahiya din niya ang manager ng auction dahil sa kanya. Kung hindi, siya inalagaan ni Linfang, magiging pag-aari na siya ng binata at tiyak na ang kanyang kamatayan. Bago niya akalain na isa lang siyang katulong sa auction market. Isa lamang siyang alipin na nasa itaas lamang ng kaunti sa isang alipin. Kung hindi lang siya naging maganda at mabait, malamang na napilitan na siya sa pagkaalipin. Siya ay hindi kailanman iginagalang ng sinuman, ang kanyang dignidad ay hindi mahalaga sa sinuman. Ngunit pinrotektahan ni Linfang ang kanyang buhay at dignidad. Iniligtas niya siya sa gulo at inisip pa niya ang kanyang kapakan. Siya ay magiging tapat at tapat kay Linfang mula nang siya ay magiging kanya. Hindi naisip ni Linfang ang alinman sa mga ito. Ginawa lamang ito ni Linfang dahil hindi maitago ng maskara ang habag na nasa kanyang puso. Ang babaeng iyon ay pinahiya ng binata dahil kay Linfang. Hindi matiis ni Linfang na panoorin ang napakagandang babae na nadungisan. Hindi siya maaaring tumayo at panoorin ang isang inosenteng nagdurusa ng hindi gumagawa ng isang bagay, ang gayong mga aksyon ay wala sa kanyang puso. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 162, ba daw nagpatuloy ang auction. Bumukas ang mabibigat na kurtina at lumabas ang dalawang silhouette. Ito ay ang matanda at isang alipin na may malaking markang nakaukit sa kanyang mukha. Ang marka ay basa malalaking titik sa kanyang mukha, na siyang marka ng kanyang pagkaalipin. Ang kanyang mga braso at binti ay pinigilan ng mga tanikala. Ang napakalaking marka kasama ang mahaba at magulo niyang buhok ay nagmukha siyang ganid. Alipin sa paglilinang. Naisip ni Linfang natulala. Nakapagtataka, may isang alipin sa paglilinang sa auction. Nakakagulat, ang isa ay maaaring bumili ng mga aktwal na tao sa mga auction. Sa sandaling iyon, talagang nasasabik ang mga tao, lalo na ang mga nagmula sa prisoner arena at madalas na nanunood ng mga laban ng regular. Badaw. Si Badaw. Sa wakas, muling nagpakita si Badaw. Ang bahagi ng karamihan ay naghihintay na makita siyang muli sa mahabang panahon. Napasulyap ang matanda sa karamihan at nakitang tuwang-tuwa silang lahat, dahilan para mapangiti siya.
Si Badaw ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Lingchi. Nanalo siya ng 81 laban sa Prisoner Arena. Walang pakialam na sabi ng matanda na ikinagulat ng mga tao. 81 tagumpay. Gaano nakakatakot. Siya ay pumatay ng 81 tao at hindi kailanman natalo kahit isang labanan. Nakakakilabot. Si Lin Fang ay natulala rin. Ang pagkapanalo sa 81 laban ay mas madaling sabihin kaysa gawin, lalo na laban sa mga napakalakas na cultivator ng ika-6 na layer ng Lingchi. 81 cultivators ng ika-6 na layer ng Lingchi ay nahulog sa kanyang kamay. Hindi iyon maliit na halaga. Iyon ay isang napakalaking bilang at upang gawing mas kakilakilabot ang mga bagay, hindi na siya nakapili ng sarili niyang kalaban. Ang pag-agos ng dugo ng 81 napakalakas na cultivator ay naging dahilan upang siya ay kasing lakas niya noong sandaling iyon. Hindi ko na kailangang pag-usapan ng tungkol sa presyo. Nauunawaan ng lahat na malamang na makapasok siya sa Zuan-Chi layer. Kapag nagawa niya, makakalaban niya kahit isa sa 8 matataas na opisyal. Maiisip ng lahat kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang alipin na kasing lakas ng isa sa 8 matataas na opisyal. Walang pakialam na sabi ng matanda habang nakangiti at pagkatapos ay nagpatuloy. Para sa Badaw, ang panimulang presyo ay 200 mga batong dalisay na may katamtamang kalidad. Magsimula na ang auction. Nang matapos magsalita ang matanda ay lalong naging masigasig at excited ang mga tao. Lahat ay nakatitig kay Badaw. Tama, sa hinaharap, magiging kasing lakas siya ng isa sa 8 matataas na opisyal. Kung siya ay malaya, gaano siya kalakas? Parang ngayon lang niya napagtanto kung gaano kasigla at kasabik ang mga tao, dahan-dahang itinaas ni Badaw ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nagulat ang mga tao at naramdaman nilang delikado kahit tingnan siya ng matagal. Si Badaw ay sumulyap sa karamihan. Nang tumingin siya kay Lin Fang, naramdaman ni Lin Fang na ang matalim na titig ni Badaw ay maaaring maputol ang anuman. Ito ay nagbigay kay Lin Fang ng panginginig sa kanyang gulugot. Talagang lakas ng talim iyon. Habang nagkatinginan sina Badaw at Lin Fang, napuno ng puwersa ng talim at puwersa ng espada ang buong kapaligiran. Napakamatalim nito. Ngunit napakabilis, sumulyap si Badaw sa ibang tao na biglang nagpagan kay Lin Fang. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Gaano kalakas at kalakas. Ang aliping iyon ay kayang kontrolin ang puwersa ng talim. Ang kanyang puwersa ay napakakapal at malakas din. Isip ni Lin Fang. Hindi nakakagulat na siya ay nanalo ng 81 laban at hindi kailanman natalo kahit isang beses. Mas makokontrol niya ang puwersa ng talim kaysa sa Kufan. Tila ang lakas ng kanyang talim ay ginawa siyang hindi magagapi laban sa mga magsasaka ng kanyang sariling layer. Kung mayroong isang taong tulad niya na maaaring gumamit ng mga pag-atake ng enerhiya, magagawa niyang apihin ang mga napakalakas na magsasaka na kahit ilang sapin ang taas. Ang marangal na binata sa likod ni Lin Fang ay labis na nasa sabik. Isang alipin ng ika-6 na layer ng Lingchi na pumatay ng 81 tao. Paano nakatutokso? Kung kaya niyang bilhin ang aliping iyon, sino ang pipiliin malamang na makapasok sa Zuan-Chi layer sa hinaharap, magmumukha siyang kahanga-hanga at maringal kapag inuutusan siya. 300 purity stone na may katamtamang kalidad. Sabi ng isang tao. Agad niyang itinaas ang panimulang bid ng 100 purity stones. 500 purity stone na may katamtamang kalidad. Walang alinlangan na sabi ng isa pang tao. Napakababa na ng presyong iyon. Ang isang alipin ng ika-6 na layer ng Lingchi ay hindi kinakailangang napakahalaga, ngunit ang isang alipin na pumatay ng 81 tao at malamang na makapasok sa Zuan-Chi layer sa hinaharap ay lubhang mahalaga. 1,000 dalisay na bato ng katamtamang kalidad. Sabi ng isa pang boses na tila hiwalay, na nagpakibot sa puso ni Lin Fang sa isang segundo. Mayaman talaga ang mga taong ito. Naalala ni Lin Fang kung gaano siya kahirap noon at kung gaano iyon kalungkot. Mas mabuti na ang kalagayan niya ngayon, ngunit wala pa rin siyang pera na mayroon ng maharlikang cultivator na ito. Ang nagsabi lang ng bid na iyon ay malamang nagagastusin ang pera ng kanyang pamilya para bilhin ang aliping iyon. 5,000 purity stone na may katamtamang kalidad. Sabi ng isa pang boses sa sandaling iniisip ni Lin Fang kung gaano kataas ang dating presyo. Natigilan siya. Ang 5,000 purity stone ay isang nakakatakot na presyo. Sapat na iyon para magsanay sa cultivation tower hanggat gusto mo. Bukod pa rito, ang presyong iyon ay nagmula sa marangal na binata sa likod ni Lin Fang. Si Young Master na si Meng ang gustong bumili ng alipin. Nang marinig ng karamihan ng presyong iyon, lahat sila ay namangha. Maraming tao ang nakangiti ng nakakaloko. Sa 5,000 purity stone na may katamtamang kalidad, hindi nila kayang magbayad ng higit pa. Medyo mahal pa nga ang presyong iyon para sa alipin. Ang matandang lalaki ay hindi nakikipag-usap na tumingin sa karamihan, ngumiti at pagkatapos ay sinabi. Itinaas ni Young Master Meng ang bid sa 5,000 purity stone na katamtaman ng kalidad. Ito ay isang alipin na, sa hinaharap, ay lalampas sa Zuan-Chi layer. May gusto pa ba bid? Sabi ng matanda na sinusubukang tuksuhin ng iba na magbid, ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang 5,000 mga bato ng kadalisayan ng katamtamang kalidad ay isang nakakatakot na presyo. 5,001, sabi ng kalmadong boses. Ang mga tao ay natulala. Napatingin sila sa direksyon ng kakabid lang. Ang bid ay nanggaling mismo sa harap ng binata, at ito ay kay Lin Fang. Nanliit ang mga balintataw ng binata. Malamig niyang tinitigan ang likod ni Lin Fang. 5,000, 100 purity stone na may katamtamang kalidad. 5,000, 101, sabi ni Lin Fang na kalmado gaya ng dati. Pakiramdam ng mga tao ay nanunood sila ng isang kamanghamanghang palabas.
Tila pinapataas ni Lin Feng ang bid ng isang purity stone sa bawat pagkakataon na sinasadya. 5,500. Sabi ng binata na palamig ng lamig. 5,501, sabi ni Lin Feng na parang kalmado at walang pakialam. Mas lalong naging mabangis ang binata. Ngunit sa pagkakataong iyon ay malakas na hamarang sa kanya ang katabi niyang lalaki na nakasuot ng kulay abong robe. Young Master, ang mga auction ay isang paraan lamang. Nagulat ang binata at saka malamig na ngumiti. Sa katunayan, kung gusto niya ang alipin, hindi niya. Kailangang ipasa ito sa mga auction. Ang mga tao ay natulala. Malamang na sinabi niya iyon para takutin lang si Lin Feng. Napagdesisyonan ng binata na hindi na muling tumawad. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng matanda. Binabati kita. Ang alipin ay sa iyo. Iwan mo siya sa likod kapag aalis na ako. Maaari mong i-auction ang aking Demonic Fire Lion at kunin ang mga dalisay na bato para sa alipin mula sa pagbebenta nito. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Ang matanda ay nanatiling tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsabi. Walang problema. Ang presyo ng Demonic Fire Lion ay palaging magiging mas mataas kaysa sa presyo ng isang alipin. Pagkatapos ng lahat, kapag ang Demonic Fire Lion ay umabot sa Zuan Chi level sa maturity, ito ay magiging isang Diyos tulad ng pag-Geralt. Nang lumabas ang Demonic Fire Lion mula sa backstage, ang mga tao ay naging labis na nasasabik at masigasig. Halos mabaliw sila sa kilig. Sa karamihan ng tao, may isang tao na may mahabang gininto ang buhok na kakaibang hitsura na may gintong kinang sa kanyang mga mata. Ang binata na may gininto ang buhok ay walang pakialam na bamulong. Walang sino man ang maaaring kumuha ng demonyong apoy na leon mula sa akin ngayon. Ang matandang nasa entablado ay kalmadong nakatingin sa nasasabik na mga tao. Naghintay siya hanggang sa umabot sa sukdulan ng excitement ng mga tao. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay para huminahon ang mga tao at agad na sinabi. Hindi ko na kailangang sabihin pa ang tungkol sa halaga ng Demonic Fire Lion na ito. Kumbinsido ako na marami sa inyo ang nakakita na nito sa Prisoner Arena at nangarap na magkaroon nito para sa iyong sarili. Sa wakas, ito ay magagamit na ngayon sa aming auction market. Ngayon, lahat ay may pagkakataon na manalo sa mabangis na hayop na ito. Habang tumatanda ito, maaabot nito ang antas ng Zuan Chi at maaaring maging tagumpay pa sa mas mataas na antas ng Tian Chi. Tuwang-tuwa rin ang matanda. Hindi niya maintindihan kung paano napunta sa mga kamay ni Lin Feng ang Demonic Fire Lion ng Bai Clan. Hinding-hindi ito ibibigay ng Bai Clan sa isang taong hindi miyembro ng kanilang clan. Hindi rin nila pinangarap na dalhin ito sa auction. Ito ay palaging mananatili sa loob ng kanilang angkan. Walang ideya ang matanda sa nangyari sa Prisoner Arena. Noon, ang binata na nakasuot ng dilaw na damit ay gustong iregalo ang Demonic Fire Lion kay Mufan pero hindi ito gumana. Pinatay ni Lin Feng si Mufan. Ngunit ang lalong nagpalungkot sa binata na nakasuot ng dilaw na damit ay nasa auction market din siya at napilitang saksihan ang pagbebenta ng Demonic Fire Lion. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na nakawin pabalik ang halimaw mula kay Lin Feng dahil ang inaasahan niya ay gagamitin mismo ni Lin Feng ang Demonic Fire Lion at hindi agad ito ibebenta. Hindi niya akalain na bago siya magkaroon ng pagkakataong kumilos, makikita niya ang Demonic Fire Lion na binibenta sa auction. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 163, nakakatakot na presyo. Napatingin ang matanda sa karamihan ng tao na puno ng pananabik. Sa wakas ay sinabi niya, okay, ang panimulang presyo para sa Demonic Fire Lion ay 500 purity stone na may katamtamang kalidad. Ngayon, simulan na ang auction. Nang matapos magsalita ang matanda, labis na nabalisa ang mga tao. 1,000, 1,200, 1,500. Maraming tao ang mabilis na nagtaas ng presyo ngunit alam ng lahat na ang tunay na bidding ay hindi pa magsisimula. Paano magiging sapat ang 1,000 purity stone na may katamtamang kalidad para sa isang Demonic Fire Lion? Si Lin Feng ay mukhang kalmado at walang pakialam sa kanyang upuan. Minamaliit niya ang presyo ng Demonic Fire Lion, ngunit pagkatapos niyang makita ang presyo ng badaw, naunawaan niya na ang presyo ng Demonic Fire Lion ay magiging napakataas. Nakatingin sa kanya ang magandang babae sa tabi ni Lin Feng. Ang mga mata sa ilalim ng pilak na maskara na iyon ay nakakagulat na mukhang sobrang kalmado kapag pinapanood ang eksenang ito. Guro, paano kita sasangguni? Tanong ng magandang babae kay Lin Feng. Prefer to me, nagulat si Lin Feng. Agad niyang sabi, maaari mo akong tawaging Master Feng. Master Feng, ang pangalan ko ay Yizu. Sabi ng magandang babae sa matamis na boses. Bahagyang tumanggo si Lin Feng at sa sandaling iyon, ang presyo ng Demonic Fire Lion ay itinaas na sa 3,000 purity stone. Hindi ito magtatagal hanggang sa maabot nito ang parehong presyo na ibinayad para sa alipin. Sinulyapan ng young master na si Meng si Lin Feng na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Tumayo siya at naglakad patungo sa gilid ng lugar na nakalaan para sa lahat ng mga natatanging bisita. Inilagay niya ang kanyang kamay sa rehas at sinabi, ngayon, ako, si Meng Kong, ay determinadong makuha itong Demonic Fire Lion. Walang sino man ang dapat magtangkang gawin akong hindi masaya, kung hindi, hindi ito magtatapos ng maayos para sa taong iyon. Kung hindi mo ako pinasaya, hindi magkakaroon ng problema at maaari tayong maging mabuting magkaibigan pagkatapos ng auction. Nang marinig ng karamihan ang sinabi ni Meng Kong, nagulat sila. Anong bastos? Bigla niyang binyantaan ang buong karamihan. Ang lugar na ito ay puno ng marangal at makapangyarihang mga magsasaka ngunit nang ahas siyang pagbantaan silang lahat. May pagpipilian sila, maging kaibigan niya o maging kaaway niya.
Maraming tao ang nakatitig kay Meng Kong ngunit nang maisip nila na siya ay mula sa angkan ng Meng at isang natatanging panauhin para sa auction, pinili ng karamihan na manahimik. Mayroon lamang isang aristokratikong pamilya sa Imperial City at ang pangalan ng kanilang pamilya ay Meng. Ngayon, sinasabi ko 3,001 dalisay na bato ng katamtamang kalidad. Sabi ni Meng Kong na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha habang sinusulyapan si Lin Fang. Naglakas loob si Lin Fang na lampasan siya para sa alipin na gusto niya para mapigilan niya si Lin Fang na makakuha ng mataas na presyo sa kanyang Demonic Fire Lion. Napatingin ang matanda kay Meng Kong mula sa enado. Dahil sa pag-uugali niya na ganito, hindi komportable ang matanda. Akin na ngayon ang Demonic Fire Lion. Sabi ni Meng Kong na parang may pagmamalaki. Biglang, isang malakas at kahangahangang boses ang nagsabi. 4,000 dalisay na bato na may katamtamang kalidad. Sino nagsabi niyan? Sabi ni Meng Kong na may sobrang malamig na tono. Sa sobrang pagmamalaki niya kanina, hindi niya akalain na may maglalakas loob na magpapawala sa kanya. Iyon ay hindi matatagalan. Napasulyap si Meng Kong sa mga taong naghahanap sa taong mas mataas ang bid sa kanya. Sinabi ko na, sabi ng malamig at walang pakialam na boses. Kaagad pagkatapos, dahan-dahang tumayo ang isang siluwet sa karamihan. Isa itong lalaking may gintong buhok. Kakaiba ang itsura niya at para siyang pinalibutan ng gintong liwanag. Nang makita siya ng mga tao, lumiit ang kanilang mga mag-aaral. Siya yun. Kwang Shi. Nanliit ang mga mata ni Meng Kong. Anong gusto mo? Sabi ni Kwang Shi. Ang kanyang mga gintong mata ay direktang nakatingin sa lugar kung saan nakaupo si Meng Kong. Nagulat si Meng Kong. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagyelo, pagkatapos ay sinabi niya. Hehe, ikaw ay isang napakatalino na disipulo ng One Showman Sect. Dahil gusto mo ang demonyong apoy na leon na iyon, hindi kita guguluhin at hahayaan kita. Tumingon si Kwang Shi at hindi pinansin si Meng Kong na lalong nagpagalit sa kanya. Paulit-ulit siyang pinapahiya. Hehehehe. Kumalat ang ilang tawanan at hadjijak sa kapaligiran. Habang tahimik ang lahat, ang halakhak na. Ito ay partikular na matalim sa pandinig ni Meng Kong. Nakakadiri tingnan ang mukha niya. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Lin Fang. Anong pinagtatawanan mo? Natatawa ko sa mga taong may pagmamalaki na nagsasabi ng mga salitang mas mababa ang halaga kaysa sa isang umutot. Matigas na sabi ni Lin Fang. Si Meng Kong ay sobrang agresibo at pinagbantaan ng lahat sa loob ng karamihan, ngunit nang lumabas si Kwang Shi, binawi niya ang lahat ng kanyang sinabi. He was even using the excuse na ayaw lang niyang masiraan ng mukha ang kausap. Ito ay katawa-tawa at katawa-tawa lamang. Ang One Showman Sect ay isa sa pinakamalakas na sekta sa Zuyu Country at sila ay itinuturing na napakalakas kahit sa Imperial City. Kahit na pambihira ang katayuan ni Meng Kong, kahit siya ay hindi naglakas loob na sakta ng isang miyembro ng One Showman Sect. Sa sandaling iyon, tahimik si Meng Kong. Sa araw na iyon, ilang beses na siyang pinahiya ni Lin Fang at hindi na muling naibalik ang mukha. Noong una, gusto niyang mabawi ang mukha ng Demonic Fire Lion at nais niyang samantalahin ang kanyang katayuan sa lipunan upang banta ang lahat sa loob ng karamihan. Hindi niya akalain na muli siyang mapahiya, ngunit sa pagkakataong ito ay si Kwang Shi. At kahit na pagkatapos noon, muli siyang pinahiya ni Lin Fang na malakas na nanunuya sa kanya. Si Meng Kong ay nagpawala ng mukha sa kanyang buong angkan. Ngunit walang sino man ang nag-isip sa kanyang kalooban. Nakangiting walang pakialam ang matanda. Nakatayo pa rin siya sa entablado at nagsabi. 4,000 mga batong dalisay na may katamtamang kalidad, mayroon pa bang ibang gustong tumawad sa demonyong apoy na leon? Ang Demonic Fire Lion na ito, ginagarantiya ko na aabot ito sa antas ng Zuan sa hinaharap at maaaring maabot pa ang antas ng Tian. Ito ay magiging Panginoon ng Zuyu Country. 4,500. Sabi ng isang tao matapos marinig ang mga sinabi ng matanda na sobrang nakakatukso. Kahit na malamang na hindi nila makuha ang leon mula kay Kwang Shi, baka mapalad pa rin sila. Iyon ay isang Demonic Fire Lion, sino ang hindi gustong subukan ang kanilang kapalaran? 5,000. Sabi ni Kwang Shi na mukhang walang ekspresyon. Kung may gusto siya, siguradong makukuha niya. Maging si Meng Kong ay kinailangan ding umatras dahil naiintindihan niya ang ugali ni Kwang Shi. 6,000. Sabi ng isang matandang nakaitim na Chang Pao habang nagngangalit ang mga ngipin. 10,000. Mahinahong sabi ni Kwang Shi na ikinagulat ng buong pulutong. Nang sabihin niya iyon, mukha siyang hindi nataranta. Hindi nakakagulat na inisip ng mga tao na ang Yunhai Sect ay isa sa mga sekta na may pinakamaliit na impluwensya sa Zuyu Country. Parang totoo talaga, isip ni Lin Fang. Ang Yunhai Sect ay talagang nalampasan sa kayamanan. Ang Yunhai Sect ay kulang sa likas na yaman. Wala itong anumang ugat sa lupa para sanayin ng mga alagad nito sa loob. Ang nag-iisang disipulo ng One Showman Sect ay maaaring gumastos ng 10,000 purity stone na may katamtamang kalidad habang nananatiling hindi nababagabag. Itinuturing pa rin nga Yunhai Sect ang mga purity stone na may mababang kalidad bilang lubhang mahalaga. 11,000. Sabi ng matandang nakaitim na Chang Pao na mukhang galit habang nagbubunga ng hangin. Sa pamamagitan ng nagngangalit ng ngipin. Ang kanyang lakas ay umabot na sa isang bottleneck at kailangan niya ng tulong ng isang mabangis na hayop. 15,000. Sabi ni Kwang Shi. Ang mga tao ay namangha. Kaagad pagkatapos, may mga taong ngumiti ng pilit. Gaya ng inaasahan, walang makakalaban sa lalaking iyon. Ang 15,000 ay isang kabuuan na hindi kayang bayaran ng maraming mayayamang tao. Mula sa isang solong tao at hindi sa isang angkan, ito ay mas kakilakilabot. Walang gustong magpatuloy sa pagbid pagkatapos noon. Sa wakas, ang huling presyo para sa Demonic Fire Lion ay natapos sa 15,000 purity stone na may katamtamang kalidad.
Nakangiti si Linfang. Sobrang nasiyahan siya sa presyo. Nangako siya ng 100 batong dalisay na may katamtamang kalidad sa karamihan ng mga taong sumama sa kanya. Hindi niya akalain na makakakuha siya ng ganoong kalaking presyo. Noong una ay naisip niya na kung maibibenta niya ito sa halagang 4,000 purity stone na may katamtamang kalidad, kung gayon ito ay isang malaking halaga para sa kanya. Naglakad siya patungo sa backstage kasama si Izu. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang lumabas na may dalang tumpok ng mga batong dalisay. Dapat mayroong 9,000, 300 mga batong dalisay na may katamtamang kalidad dito. Maaari mong suriin ang iyong sarili. Sabi ng matanda habang nakatingin kay Linfang. Tumiti si Linfang. Ang 9,000 ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kinuha niya ang mga batong kadalisayan at agad na nawala ang mga batong kadalisayan. Natulala ang matanda. Tumingin siya kay Linfang na may kakaibang tingin. Masyado na akong matanda. Tumalabo na ang paningin ko, sabi ng matanda habang nakatitig sa mga mata ni Linfang sa ilalim ng kanyang silver mask. Binigyan niya ng napakaraming purity stone si Linfang, hindi yun madaling dalhin. Hindi niya akalain na si Linfang ay may batong na. Ang mga ordinaryong tao ay hindi nagtataglay ng mga batong na. Napakamisteryoso ni Linfang. Tumiti si Linfang sa ilalim ng kanyang silver mask. Hindi rin masyadong nagtanong ang matanda. Tinuro niya si Badaw at sinabing, iyon na rin siya. Isama mo siya. Sa pagkakataong iyon, curious ang matanda. Nakapasok na si Badaw sa ika-6 na layer ng Lingchi, susundin ba niya si Linfang na nasa ika-5 Lingchi layer lamang? Sapat ba ang lakas ni Linfang? Sumama ka sa akin. Sabi ni Linfang habang nakatingin kay Badaw at parang walang pakialam. Agad naman siyang umalis at nanguna. Nakahubad na si Badaw, mukhang walang ekspresyon at sumusunod sa likod ni Linfang. Ilang sandali matapos umalis sa auction market, tumalikod si Linfang at huminto sa paglalakad. Malamig niyang tiningnan si Badaw sa pamamagitan ng kanyang silver mask. Si Badaw ay mukhang malamig at walang ekspresyon. Kung ang isang alipin sa paglilinang ay hindi nakagapos, magagawa niya ang anumang naisin niya. Hindi niya kailangang sumunod sa isang master. Pagkatapos ng lahat, ang isang alipin sa paglilinang ay isang tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 164, ang mapanganib na tagasunod. Si Linfang ay mukhang kalmado at tahimik sa ilalim ng kanyang pilak na maskara. Si Badaw ay mukhang kalmado rin at hindi mukhang nabalisa kahit kaunti. May gustong sabihin si Linfang at pagkatapos ay agad na nagtanong. Gusto mo bang maging malaya? Kumunat ang noo ni Badaw. Ang mga letrang nakaukit sa kanyang mukha ay nagparamdam sa kanya ng sobrang lamig. Si Badaw ay nanatiling tahimik at hindi nakikipag-usap. Ito ang paraan niya para manatiling masunurin. Siyempre gusto niyang maging malaya. Sino ang nasiyahan sa pagiging alipin ng isang tao? Hindi ako ang nagukit ng mga letrang ito sa mukha mo. Hindi ko pinipilit ang mga tao na maging alipin. Sabi ni Linfang habang nakatingin kay Badaw na nanatiling tahimik. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang idinagdag. Kung gusto mong umalis, pwede kang tumalikod at umalis ngayon. Hindi ko susubukan na kumbansihin ka na manatili, at tiyak na hindi kita susubukang pigilan. Kung gusto mong manatili, sa akin, kailangan mong sumunod sa akin. Nang marinig ni Lizu ang sinabi ni Linfang, nagulat siya. Nakatingin siya kay Linfang sa kakaibang paraan. Nakakagulat na handa siyang palayain si Badaw kahit na gumastos siya ng mahigit 5,000 purity stone na may katamtamang kalidad para bilhin siya. Ang 5,000 dalisay na bato ng katamtamang kalidad ay isang malaking dami at sapat na upang makabili ng napakaraming malalakas na alipin. Tila may sasabihin si Badaw. Ang kanyang makahayop na mga mata ay nakatitig kay Linfang. Mukha siyang nag-iisip. Bibigyan lang kita ng pagkakataong ito para makapagdesisyon. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Kung gusto mong manatili sa akin, susunod ka sa akin at hindi mo ako ipagkakanulo. Patuloy ni Linfang. Bibigyan niya si Badaw isang pagkakataon lamang at anuman ang kanyang pinili, kailangan niyang pakisamahan ito. Ang pagpili ni Badaw ay makakaimpluwensya sa kanyang kapalaran sa hinaharap. Naging matalas ang ekspresyon ng mukha ni Badaw. Ang kanyang malamig at agresibong mga mata ay matinding nakatitig kay Linfang sa pamamagitan ng silver mask. Ang mga mata ni Linfang ay mukhang kalmado gaya ng dati. Maaaring mawala si Linfang ng 5,000 purity stone na may katamtamang kalidad kung iiwan siya ni Badaw, ngunit kung magpasya siyang manatili kay Linfang, kailangan niyang sundin si Linfang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at hindi siya papayag ang magsisi sa kanyang pinili. Ang kapalaran ay madalas na nakasalalay sa mga pagpipilian. Kung hindi siya binili ni Linfang sa auction, kung gayon si Badaw ay alipin pa rin, ngunit ngayon, binibigyan siya ni Linfang ng pagkakataon na mabawi ang kanyang kalayaan. Gayunpaman, kung nagpasya siyang manatili, dapat niyang sundin si Linfang at huwag na huwag siyang ipagkanulo. Hindi kayang gastusin ni Linfang ang napakaraming purity stone sa isang taong magdudulot lamang ng problema sa kanya sa hinaharap, dahil may limitasyon ang kanyang birtud. Nagkatitigan sina Linfang at Badaw. Ang kanilang mga ekspresyon ay kasing talas ng mga talam, at ang kapaligiran ay hindi kapanipaniwalang matindi. Sa kapaligirang nakapalibot sa kanila, isang malamig at nakamamatay na chi ang pumuno sa hangin. Nagsimulang manginig si Izumiel sa kapaligirang nalikha ng dalawang ito na nagkatitigan. Gaano kalamag? Ang lamig na iyon ay hindi nagpalamig sa katawan ng isang tao, ngunit ang lamig ay tumagos ng malalim sa kaluluwa. Susundan kita, at hindi kita ipagkakanulo. Sabi ni Badaw pagkaraang tumahimik sandali. Nawala ang matalim at malamig niyang ekspresyon. Ang kanyang boses ay malambot, at siya ay tumatango kay Linfang. Sige, sabi ni Linfang habang nakangiti. Gumastos si Linfang ng mahigit 5,000 purity stone para sa alipin. Ito.
Kung siya ay nagpasya na huwag manatili sa kanya, kung gayon si Linfang ay bahagyang madidismaya. Ngayong nagpasya na si Badaw na manatili sa kanya, malinaw na ito ang pinakamagandang resulta para kay Linfang. Tandaan ang sinabi mo at siguraduhin hindi na babalik sa iyong mga salita. Maaari mong magkaroon ng iyong kalayaan, ngunit pinili mong manatili. Pinili mong manatili at sumunod sa akin. Dahil sa ganoong paraan, kapag pinagtaksilan mo ako sa hinaharap, mapipilitan akong parusahan ka, malamig na sabi ni Linfang. Lalong lumalamig din ang hangin sa paligid niya. Nanatiling tahimik si Badaw at tumango. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Linfang. Sa araw na iyon, kung wala si Linfang, naibenta na sana siya sa iba. Kung may bumili sa kanya, gusto sana nilang pagsamantalahan siya bilang isang alipin, ngunit binigyan siya ni Linfang ng kanyang kalayaan. Hindi siya tinatrato ni Linfang na parang alipin at binigyan siya ng pagpipilian. Tinatrato siya ni Linfang tulad ng ginagawa niya sa iba, at hindi siya tinatrato na parang alipin. Si Badaw ay isang alipin lamang. Nakaukit ang pangalan niya sa mukha niya. Kung pinili niyang iwan si Linfang, kung saan man siya pumunta, ituturing pa rin siyang parang alipin. Sinubukan sana ng mga tao na hulihin siya muli, at hindi na siya makakawala. Kung makakamit niya ang kanyang kalayaan, hindi na niya maipapakita ang kanyang mukha. Ang mga marka sa kanyang mukha ay ginawa siyang alipin at ganoon ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Sa makatuwid, ang pagpipilian na ibinigay ni Linfang kay Badaw ay ang sundin si Linfang, na hindi magtatanging sa kanya bilang isang alipin, o magtangkang maghanap ng lugar na tatretuhan siya ng maawing gaya ni Linfang. Dahil desisyon iyon ni Badaw at binigyan siya ng karapatang pumili, hindi niya pagsisisihan ang kanyang pinili. Pinili niya ang kanyang kapalaran para sa kanyang sarili. Hindi sinubukan ni Linfang na impluwensyahan ang kanyang desisyon. Tara na, sabi ni Linfang habang nagsisimulang maglakad. Mabilis na sumunod si Naizu at Badaw sa likuran niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglakad si Badaw ng mas mabilis, at lumapit siya kay Linfang nang hindi lubos. Naabutan at sinabi mula sa likuran. May ilang mga tao na sumusunod sa atin. Alam ko, sabi ni Linfang, na parang walang pakialam at hindi man lang lumingon. Tiningnan siya ni Badaw sa kakaibang paraan. Bumibilis din ang tibok ng puso ni Izu. Hindi niya maiwasang lumingon. Nakita na lang niya na halos 100 metro ang layo, sinusundan sila ng isang lalaking nakasuot ng kulay abong damit habang nakatitig sa grupo. Hindi man lang siya nagtangkang magtago, umaarte na parang wala siyang pakialam na makita siya ng mga ito. Siya iyon, sabi ng magandang Izu. Ang lalaki sa likod nila ay ang lalaking naka-gray na damit na kasama ni Mengkong noon. Huwag mo siyang pansinin, sabi ni Linfang na parang walang pakialam. Tumingon si Izu. Hindi niya maintindihan kung paano mananatiling walang malasakit si Linfang. Nakita niyang hindi ito komportable. Siya ay nasira hanggang sa ikapitong Lingchi layer. Ang kanyang mga daluyan ng dugo ay napakalakas at siya ay puno ng kapangyarihan. Napakalakas at makapalang chi na patuloy niyang nilalabasan. Isang nakamamatay na chi ang lumalabas din sa kanyang katawan. Dapat sanay na siyang pumatay, kaya napakahirap niyang talunin. Napakahirap para sa akin na lumaban sa kanya, at kung magtatagal ang labanan, malamang na matatalo ako. Sabi ni Badaw sa mahinang boses. Nakakagulat na natukoy ni Badaw ang lakas at kakayahan ng ibang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Si Linfang ay natulala. Tumingin siya kay Badaw na may hindi kapanipaniwalang kakaibang mukha. Well, alam mo ba kung gaano ako kalakas? Tanong ni Linfang. Ikalimang Lingchi layer. Mayroon kang malakas at makapal na chi. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay napakalakas. At saka, parang ang lahat ng enerhiya sa loob ng iyong katawan ay nasa perpektong pagsasahib. Kung hindi ako nagkakamali, tila naiintindihan mo ang puwersa ng espada sa isang napakalalim na antas. Kahit sinong ordinaryong cultivator ng ika-6 na layer ng Lingchi ay hindi makakatalo sa iyo at marahil sa aking sarili. Hindi ako magagarantiya na matatalo kita sa isang laban. Sinabi ni Badaw ang mga salitang ito ng napakatahimik, na ikinagulat ni Linfang. Parang kapag inilalarawan niya ang lakas ng lalaking naka-gray na robe, napaka-precise. Sa isang sulyap lang, malinaw na matutukoy ni Badaw ang aktwal na lakas ng isang tao bago aktwal na lumaban sa kanila. Si Izu ay nakatingin kay Linfang sa kakaibang paraan. Katatapos lang niyang makapasok sa ikalimang layer ng Lingchi, at nakakagulat na ng ahas siyang bumili ng alipin ng ika-6 na layer ng Lingchi. Bukod dito, siya ay mukhang sobrang tiwala at pabaya. Aayusin natin ang problema. Hindi na nagsalita pa si Linfang. Pagkatapos ng simpleng pangungusap na iyon, sinimulan niyang bilisan ang kanyang lakad at nagpatuloy sa paglalakad. Bukod kay Linfang at sa dalawang iba pa, nagulat ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit at pagkatapos ay malamig na ngumiti. Aniya, madali kitang maabyutan. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Si Linfang ay naglalakad kasama ang isang alipin ng ika-6 na layer ng Lingchi at may higit sa 9,000 purity stone na may katamtamang kalidad sa kanya, ito ay tiyak na nakatutokso. Nagsimulang maglakad ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Ang kanyang buong katawan ay mukhang napakahusay at maliksi habang lumulutang sa kalye tulad ng isang banayad na simoy ng hangin. Papalapit siya ng papalapit kay Linfang. Ngunit sa sandaling iyon, si Linfang at ang dalawang iba pa ay nagbago ng direksyon at pumasok sa loob ng isang restaurant. Kumunat ang noo ng lalaking naka-gray na robe. Mas binilisan pa niya ang paglalakad at tuluyang nakarating sa restaurant. Tumingin siya sa loob ng restaurant ngunit hindi niya nakita si Linfang at ang iba pa. Unang palapag. Napaangat ang ulo ng lalaking nakasuot ng kulay abong damit at tumingin sa hagdanan nang makita ang isang gwapong binata na nakatayo sa paligid ng hagdan na may ngiti sa labi. Mawala.
Sabi ng lalaking naka-gray na robe habang naglalakad patungo sa hagdanan at nilalagpasan ang gwapong nakangiting bata. Habang umaakyat sa hagdan ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit, may lumabas na silhouette sa taas ng hagdan. Ang taong iyon ay may hawak na mahabang punyal. Isang napakalakas at matalim na chi ang lumabas mula rito. Pinuno ni Blade Chi ang kapaligiran at naruroon ang napakalaking puwersa ng talon, na naging dahilan ng pag-urong ng mga tao sa restaurant sa takot. Anong matalas na talon si Chi at talagang gumagamit siya ng Blade Force. Nang makita ng lalaking may kulay abong damit si Badaw, malamig siyang ngumiti at sinabi, Badaw, samahan mo ang ating young master na si Meng, tiyak na pakikitunguhan kanyang mabuti. Hindi na kailangang magdala ng sarili mong pagkasira. Hindi pinansin ni Badaw ang sinabi ng lalaking nakasuot ng kulay abong damit at itinaas sa ere ang kanyang mahabang punyal. Isang napakalakas na puwersa ang pinakawalan mula rito. Habang ang puwersa ay patuloy na umaagos mula sa kanyang punyal, ang kapaligiran ay patuloy na nanginginig sa ilalim ng presyon. Pas. Tumalon sa ere ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Ang punyal ni Badaw ay naglabas ng napakagandang liwanag, na sumugod sa himpapawid na parang bulalakaw. Biglang lumitaw ang marka ng isang talon kung saan nakatayo ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Isang dagandong na ingay ang kumalat sa hagdanan. Biglang tumigil ang ingay. Nakita ng lalaking nakasuot ng kulay abong damit ang lakas ng pag-ataking iyon at pagkatapos ay sumigaw. Mamatay ka. Habang sumisigaw patungo kay Badaw, ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit ay mabilis na kumilos gamit ang kanyang mga kamay. Isang hindi kapanipaniwalang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang mga kamay at dumiretso patungo sa punyal ni Badaw. Sa ilalim ng presyon ng puwersang inilabas ng lalaking nakasuot ng kulay abong damit, dahan-daang itinutulak pababa ang katawan ni Badaw. Nagtaas ng kamay ang lalaking nakasuot ng gray na robe at akmang maglulunsad ng pag-atake, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang may isang bagay na mapanganib sa kanyang likuran. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Bigla siyang nagkaroon ng impresyon na hindi pa siya naging mapagmatsyag at muntik nang mabuwisan ang buhay niya. Tumingon siya at agad na nakita ang gwapong binata na nakita niya kanina. Nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, ang itim na mga mata ng binata ay tila walang ekspresyon at malamig. Sila ay napuno ng walang katapusang pagkawasak. Ang kanyang puso ay malupit na kumirot muli. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 165, Frozen to Death. Siya nga. Walang humpay na tumitibok ang puso ng lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Sa wakas ay naunawaan niya na may nakalimutan siya. Nakakagulat na nakalimutan niya ang kanyang unang target, si Lin Fang. Iyon ang mukhang palakaibigan at gwapong binata na ngayon lang niya nakilala sa ibaba ng hagdan. Sa sandaling iyon, muling napuno ng puwersa ng talom ang kapaligiran. Tila tinatangay ng puwersa ng talom ang buong kapaligiran. Tumulutang pa rin sa hangin ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kahit na ang matinding lakas ni Badaw o ang binata na walang ekspresyon ng mga mata, pakiramdam niya ay lubhang mapanganib ang dalawa. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at sa wakas ay nakapagdesisyon. Si Badaw na nakalusot sa ika-6 na layer ng Ling Chi ay ang pinaka-natakot sa kanya. Kung si Badaw ang nasa likod niya, ito ay masyadong mapanganib. 81 tao ng ika-6 na Ling Chi layer ang namatay sa pamamagitan ng mga kamay ni Badaw. Dati siyang alipin sa prisoner arena, kung saan ang kanyang buhay ay nakataya sa bawat labanan. Siya ay hindi isang tao na maaaring maging basta-basta. Malakas na nanginginig ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Ang kanyang mga damit ay lumilipad sa hangin. Ang kanyang matigas na katawan ay biglang naglabas ng isang marahas at nakamamatay na chi. Ang napakalakas na pag-atake ng lalaking nakasuot ng kulay abong robe ay gumagalaw sa himpapawid. Patungo sa Badaw. Rumble rumble rumble. Nanginginig ang buong restaurant. Ang puwersa na pinakawalan ng dalawang mandirigma ay ang pagpunit ng mga palamuti sa restaurant at ang mga kasangkapan ay dinudurog. Ang mga tao ay gumagalaw ng mas malayo sa labanan. Nagkawatak-watak ang mga mesa at upuan kung saan sila nakaupo at ang iba ay sumabog pa sa pressure. Ang lakas ng talom ay sobrang lamig. Sa ilalim ng presyon ng punyal ni Badaw, ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit ay unti-unting bumababa sa hagdan. Tumingin siya kay Lin Fang at nakita niya na si Lin Fang ay gumagalaw din patungo sa kanya. Mukha siyang malamig at walang ekspresyon na nagdulot ng panginginig sa gulugod ng lalaki. Mabigat na kamao sa bundok. Sigaw ng lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Nakakagulat na mayroon pa rin siyang kakayahan na salakayin si Lin Fang mula sa isang mapanganib na posisyon. Ang kanyang atake sa kamao ay napakalakas. Sa sandaling iyon, may kakaiba at masamang ekspresyon sa kanyang mga mata. Sas. Sa sandaling iyon, isang malinaw at natatanging tunog ang kumalat sa kapaligiran. Parang may hinihiwa. Gustong gumalaw ng lalaking nakasuot ng kulay abong damit ngunit hindi niya magawa. Ang bisig ng lalaking naka-gray na roba ay mahigpit na hawak ni Lin Fang at ang kabilang kamay niya ay may hawak na misteryosong punyal. Hindi makita ang ningning na kumakalat dahil ang talon ng punyal na iyon ay tumagos na sa lalamunan ng lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Tanging ang hawakan ng misteryosong punyal ang makikita. Ang mga mata ng lalaking naka-gray na roba ay nakatingin pa rin sa hindi kumpletong anino ni Lin Fang. Napakabilis ng pag-ataking iyon. Paano siya naging ganoon kabilis? At saka, paano niya naiiwasan ang kanyang fist attack ng ganoon kadali? Sa susunod mong buhay, dapat kang maglingkod sa isang matuwid na tao. Malamig na sabi ni Lin Fang habang binubunot ang kanyang misteryosong punyal mula sa lalamunan ng lalaki. Bumuhos ang dugo sa lupa. Agad na bumagsak ang lalamunan ng lalaki at bumulwak ang dugo.
Kahit patay na siya, nakadilat pa rin ang agkabilang mata niya na para bang hindi niya magawang ipikit ang mga mata sa kamatayan at makapasa ng mapayapa. Pinunasan ni Linfang ang dugo sa kanyang punyal at itinago ito. Naging malamig at walang pakialam na naman ang ekspresyon ng mukha niya. Kalmado siyang nakatingin sa bangkay ng lalaki. Ang lalaking iyon ay nasa ikapitong layer ng chi. Siya ay lubhang makapangyarihan. Kung hindi pa naroon si Ba, daw para gambalin siya, hindi siya matatalo ni Linfang ng ganoon kadali. Sa sandaling iyon, bumaba sa hagdan sina Ba Dao at Yizu. Tiningnan nila ang gwapong mukha ni Linfang, at labis silang naantig. Anong galing? Si Linfang Engel 17 taong gulang lamang ngunit ang kanyang lakas ay napakapangit. Napatay niya ang lalaki sa isang nakamamatay na welga. Agad niyang pinuntahan ang vitals ng lalaki. Alam ni Ba Dao na naging makapangyarihan siya sa paglipas ng panahon. Nag-evolve siya sa isang kapaligirang puno ng dugo at away. Iyon ay kung paano siya naging napakalakas. Ngunit si Linfang, ang kanyang chi at blade force ay napakakapal at ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay napakataas. Halos nalubhasa ang kanyang mga pag-atake. Isang liwanag din ang kumislap sa mga mata ni Yizu. Ilang sandali bago, naisip niya na mahina si Linfang dahil nakalusot pa lang siya hanggang sa ikalimang layer ng Ling Chi ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang katulad na impresyon. Hindi rin niya akalain na ang gayong gwapong mukha ay nagtatago sa ilalim ng silver mask, na naging dahilan upang hindi niya maalis ang tingin kay Linfang, hindi na siya makatingin sa iba. Tara na, sabi ni Linfang. Pagkasabi nun ay nagsimula na siyang maglakad at lumabas ng restaurant. Sumunod sina Ba Dao at Yizu sa likod niya tulad ng dati. Mahigpit nilang sinusundan si Linfang. Sa likod nila ay may lamang bangkay na nakahandusay sa restaurant. Sa isang kisap mata, isang malakas na cultivator ng ikapitong Ling Chi layer ang napatay ng 2 tao na mas mahina sa kanya, sa harapan ng buong restaurant. Hindi mahalaga kung ang alipin na may markang Ba Dao sa mukha o ang gwapo at mukhang maislan na binata, ang karamihan ay nagkaroon lamang ng impresyon na nanaginip lang sila ng nangyari. Biglang may lumitaw na itim na siluet at lumipat sa loob ng restaurant. Nagulat na naman ang mga tao. Ang itim na siluet na iyon ay hindi naglabas ng anumang ingay, tulad ng isang multo o isang espiritu. Kakaharap lang nito sa kanila. Nakakatakot ang ganoong bagay. Namatay siya. Sabi ng mahiwagang siluet. Nang makita ng itim na siluet ang bangkay sa sahig, mukhang irresolute ito. Gumalaw ang kamay ng itim na siluet at isang malakas na enerhiya ang pinakawalan. Binalot nito ang bangkay at agad na nawala ang katawan. Ang buong pulutong ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Isang pinaghalong pagpupuri at kakilakilabot na kaisipan. Ang damaloy sa isipan ng mga nanonood. Layer ng Zuanqi. Ang itim na silueta na iyon ay nasa Zuanqi layer at tila sinusundan ng mga tao kanina. Ang itim na siluet ay kumikislap at nawala sa paningin ng karamihan. Ilang sandali pa, lumitaw ito sa labas ng restaurant. Nakatingin ito sa malayo sa kamuling kumurap ang siluet at nawala ito sa locus yung iyon. Biglang nagulat ang itim na siluet at tumigil sa paggalaw. Dahil sa sandaling iyon, may isang kalmadong mukhang tao na hamarang sa daanan ng itim na siluet. Ang taong iyon ay mas maputi kaysa sa nyebe at ito ay lumulutang sa hangin na parang isang celestial na nilalang. Babae iyon at likod lang ang nakikita ng itim na siluet. Gusto man ng isa na pumasa, parang imposible. Para siyang isang glacier na naghihiwalay sa kanyang gustong lokasyon. Napakapangit. Maaaring matukoy ng itim na silweta na ang banal at dalisay na silweta na iyon ay isang napakalakas na tagapagtanom ng Zuanqi layer. Siya ay lubhang mapanganib. Sinundan mo kami ng ganoon katagal. Ngayon ay tumigil ka na sa wakas. Ang banal at dalisay na silhouette na iyon ay dahan-daang lumingon. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang pinong belo. Mahuhulaan lamang ng mga tao kung ano ang nasa ilalim at sabik na silang tumingin sa ilalim ng belo. Ang itim na silweta ay hindi gaanong nababalisa sa napakatagal na panahon ngunit sa sandaling iyon ay kumakabog ang kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Makapidjal hininga, napakaganda. Sa sandaling iyon, dahan-daang gumagalaw ang isang napakagandang katawan patungo sa itim na silweta. Lalong lumalamig ang kapaligiran. Kasunod ng bawat paggalaw, isang napakalamig na lamig ang sumalakay sa kapaligiran. Ang kapaligiran sa paligid ng taong iyon ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Iyon ay isang kakaibang lamig. Maging ang malalakas na cultivator na nasa malayo ay nakatingin sa direksyong iyon na humihingal sa pagkamangha. Ang ekspresyon ng itim na silweta ay tila tumigas at isang panginginig ang damaloy sa kanyang gulugot. Ang silweta ay nagbago at bumaril na parang isang palaso na inilabas mula sa isang busog. Naglabas siya ng marahas na enerhiya mula sa kanyang kamay habang siya ay umatras. Pusong yelo. Sinabi lang ng puting silhouette ang dalawang salitang ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang katawan ng itim na silhouette mula ulo hanggang ang dalawang salitang ito ay tila pinalibutan ng isang layer ng yelo ang kanyang puso na parabang nakulong ng yelo. Isang malamig na chi ang pinakawalan sa kapaligiran. Nilabanan ng itim na silhouette ang sobrang lamig. Ang enerhiyang inilabas mula sa kanyang kamay ay agyang puti at nagyelo sa loob ng kapaligiran. Parang panaginip ang eksenang ito. Ang pinakamahusay, ang pinakamahusay. Ang yelo sa atmosfera ay lalong lumalapat. Tila ang buong kapaligiran ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Ang enerhiya na lumalabas mula sa kamay ng itim na silweta ay nagbobomba laban sa puting yelo. Ngunit ang nagyayelong puting yelong iyon ay tila walang katapusan, na parabang ang buong mundo ay kabilang sa yelong ito. Ang yelo ay naghahari sa mundo. Isang malamig at hiwalay na boses ang nanggaling sa nakamamanghang silhouette na iyon. Ang buong kapaligiran ay biglang nagyelo at walang makitang paggalaw.
Ang itim na silweta ay biglang nakaramdam ng matinding lamig sa kanyang katawan. Mabilis niyang itinulak ang palad niya pasulong. Isang purong enerhiya ang nagsimulang bumuhos mula sa palad ng itim na silweta. Ngunit sa mundong iyon ng yelo, ang lahat ay tila sa yelo. Pakapal ng pakapal ang yelo. Tila ang buong mundo ay nagiging isang blok ng yelo na sinisilang katawan ng itim na silweta. Sa wakas, ang kanyang katawan at puso ay ganap na nagyelo. Ano ang nakita nila? Ang mundo ng yelo ay talagang isang napakalaking blok ng yelo na kasing laki ng isang bahay. Parang panaginip ang ganoong bagay. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang blok ng yelo na iyon sa wakas ay nagsimulang pumutok at mabilis na nagsimulang matuno sa ilalim ng mainit na araw. Nagsimulang damaloy ang malamig na tubig sa lupa. Sa gitna, may itim na silweta na na-freeze sa sandali ng kamatayan nito. Ang taong ito ay matagal ng patay ngunit nagyelo sa pinangyarihan ng kanilang sariling kamatayan. Ang itim na silweta na iyon ay dating napakalakas na nagsasaka ng Zuan-Chi layer ngunit sa sandaling iyon, isa lamang itong nagyelo na bangkay. Ito ay tahimik at humihingal, ito ay ganap na walang buhay.